Mga katangian ng isang mabuting asawa na dapat mong pakasalan. Ang paghahanap ng mabuting asawa ay tila mahirap sa panahong ito sa lahat ng mga balita at kwento ng pagtataksil, pang-aabuso at iba pang mga kasalanan na ginawa ng mga asawa laban sa kanilang sariling mga asawa. Hindi natin masisisi ang mga single na kababaihan ngayon ay naging maingat at matakot. Bukod dito, ang kasal ay isang panghabang buhay na pangako. Marriage is described as is a holy covenant before God. Kapag nagpakasal ka sa isang tao, hindi po madali na maging malaya ka muli. Upang matiyak ang isang malusog at matagumpay na pagsasama, ang mag-asawa ay magtiwala sa Diyos at gawin natin ang ating Panginoon bilang sentro ng kanilang relasyon. Dahil ang Diyos ay siya lamang ang nakakaalam kung sinong lalaki na dapat para sa iyo. Hingiin natin ito sa Kanya at hindi tayo dapat mabahala at dapat din habaan ang ating pasensya. Kung sino man ang ibigay ng Diyos, lagi niya ito pinagkaloob sa mga taong naging matapat sa Kanya. So relax and wait patiently to avoid disappointments and mistakes. Ang unang katangian na taong dapat mong pakasalan: single, independent, at marunong magdesisyon. Malaya sa sarili at walang asawa, yung taong marunong magdesisyon sa buhay at hindi umaasa pa sa kanilang magulang. Iwasan at huwag isali ang mga magulang sa kanilang maging desisyon dahil ito ang magiging sanhi sa awayan ng mag-asawa at ng kanyang pamilya. Pangalawang katangian, mapagmahal at may oras sa isa't isa. Importante na may tunay na pagmamahal kayo sa isa't isa at laging mapagbigay sa oras ng iyong pagsasama dahil ito ang pundasyon ng pangmatagalan at maging successful ang iyong relasyon. Pangatlong katangian ng taong dapat mong pakasalan: build the trust and confidence. Magbuo ng pagtitiwala sa sarili dahil ito ay isang pundasyon sa lahat ng klaseng relasyon. Ang laging nagsisinungaling, nakakasira po ito sa iyong relasyon habang buhay. Once the trust is broken, para po itong puzzle sa ating buhay at mahirap ibalik ang bawat piraso nito. Dapat ito ay ingatan natin. Napakalaking suliranin o problema ang naidulot sa iyong relasyon. So cheating to the one that you love the most is not an option. Huwag sirain ang pagtitiwala sa isa't isa. Pang-apat na katangian ng tao na dapat mong pakasalan: masayahin at positibo. Ito ay importante na ugali dahil nakapagbigay ito ng masagana at balanse sa ating relasyon. Ang pagiging masayahin at positibo, mas madaling matagumpayan ang hirap at mga pagsubok. Ang pagiging masayahin at positibo, naaakit po nito ang lahat ng magandang pagpapala mula sa ating Panginoon. Ito rin ang mentalidad sa mga taong nagtatagumpay. Panglimang katangian na dapat mong pakasalan: may tiwala sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang ating Diyos ay dapat nasa gitna sa ating relasyon. Ito po ay napakahalaga at napaka-importante. Dahil siya lang ang makapagprotekta
at maging ang ating sarili ay maikontrol niya para hindi tayo makagawa ng kasalanan at maiwasan natin ang tukso. The spirit of lust is a work of the devil. Ito ang dapat nating tandaan. Pang-anim na katangian is yung taong masipag at marunong sa buhay. Ang taong matyaga ay laging may nilaga. Kailangan natin ang responsableng tao. Ang kasipagan ng tao ay nakakaakit po ito ng biyaya at masaganang pamumuhay dahil ang tagumpay ng tao ay hindi mo makukuha sa isang araw lamang. Katulad ng 2 Thessalonica chapter 3 verse 10, sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, kung ang sinuman ay ayaw gumawa o magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay maging tamad, dahil binigyan niya tayo ng kanya-kanyang talento, kasanayan at kaalaman, at maging sa karunungan. Ang pang-pitong katangian, marunong makontento kung anong meron ka. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa kanino mang babae or lalaki o kung anuman ang kanilang posisyon or estado sa kanilang buhay. Nilikha tayo ng Panginoon na may iba't ibang talento, katangian, kasanayan, o pagpapala maging sa ating spiritual na layunin. Gamitin natin ito sa magandang pamamaraan. Pangwalong katangian, matapat or honest and humble. Taong matapat at hindi laging nagsisinungaling at marunong din magpakumbaba. Ang taong mataas ang pride ay wala itong patutunguhan, for God loves the humble and honest people. Kawikaan chapter 12 verse 22, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Amen. Ang pangsyam na katangian na dapat mong pakasalan, maganda ang impluwensya. Iwasan natin ang mga ugali sa mga taong lasinggero o yung taong may personality disorder or narcissistic attitude. Ito ay napaka-toxic at ang buhay mo ay maging miserable. Layuan mo ang lalaking ito. Ang mga taga-Korinto chapter 15 verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ang pang-10 katangian, mahaba ang pasensya. Kailangan natin ang mga taong marunong umiintindi at mahaba ang kanilang pasensya. Dahil ang walang kontrol sa sarili, nakapagdulot ito ng awayan sa iyong samahan at madali kang sumuko sa buhay pag ikaw ay walang pasensya. Mahirap talagang humanap ng mabuting asawa. Ngunit gaano man ito kahirap, ang mga babae ay dapat maging matyaga at tapat upang maghintay para sa tama. Tandaan na ang pag-aasawa ay ang pagsasama ng dalawang kaluluwa na magsisimula ng isang bagong makabuluhang kabanata ng kanilang buhay. Ladies,
Kaya't hanapin ang mga katangian sa itaas at huwag ding kalimutang ihanda ang iyong sarili na maging mabuting asawa. Bilang isang babae ng Diyos, kailangan mo ring hanapin ang mga katangian ng isang mabuting asawa sa iyong kalooban. I pray that God will bless you and give you the right person according to His purpose. Always remember, God wants us to be happy in our marriage, as this is a sacrament given by God. So receive your miracle today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm